Ang tanong ko ngayon, every single year, sorry Madam Chair, medyo list lang konti, nakakahuli ang immigration na mga Chinese nationals gumagamit ng passport na obtained fraudulently. Anong ginagawa nyo doon? Bakit wala pa rin nakukulong ng mga taga-PSA, mga taga-local civil register na kung saan doon nag-umpisa lahat? Bakit? Kasi kung hindi, kahit mag-hearing tayo ng ganito every week or every month, tuloy-tuloy pa rin yung operation ng mga sindikato. We have to put a stop right here, right now. Why? What happened to those Chinese nationals na nahuli? Paano yung prinosis yun? Bakit hindi nyo pinasa sa NBI? Para yung NBI imbestigahan at kalawitin yung mga taga-PSA na yan at yung mga taga-local civil register na yan na sangkot sa sindikato. Commissioner Tansinko, briefly please. Thank you, Your Honor. The individuals, the foreign nationals who are using fraudulently acquired Philippine passports. And on March 6, 2024, we have submitted the list and the background of these cases to the Blue Ribbon Committee. And we likewise submitted this as early as November 28, 2023, as well as to the National Bureau of Investigation on November 21, 2023. I'm sorry, sir. Let me interrupt. Hindi mo ata naintindihan yung tanong ko. Pero I'm giving credit to the immigration at palagi kayo nakaka-intercept ng mga Chinese nationals gumagamit ng fraudulently obtained Philippine passport. Ang tanong ko, ano nangyari po sa mga kasong iyon? O alam ko po na kapag submit kayo sa Senate, sa Blue Ribbon, sa NBI, ano nangyari sa mga Chinese nationals na yon? At yung po ba ay na-process sila at na-imbestigahan kung bakit sila nakakaroon ng passport at sino yung mga in cahoots with them, those kind of things. As far as Kasi sir, as far as 2000, year 2000, nakakahuli na kayo in fairness to your credit sa immigration. From 2000, Madam Chair, up to the present, every single year, nakakahuli kayo, nakaka-intercept kayo. Anong ginagawa nyo sa mga nahuli nyo? Na imbestigahan nyo na ba yun para malaman kung sino makasabat nila sa PSA, sa Civil Registers Office, Local Civil Registers Office? Yun po yung ibig sabihin. Commissioner, dahil sinabi na rin naman ni Chair Rafi na ibang paksa ito, please answer briefly and then submit comprehensively in writing para makadako na po tayo sa pagtatanong sa PNP. Yes, Your Honor. Itong mga tao na to ngayon ay nasa Bikutan, sa holding area natin. We have already issued the deportation orders against them, but we defer the deportation pending the result of the investigations by the NBI, the Senate, and the Department of Foreign Pero Affairs. sir, wala ho ba kayo na-identify man lang nakasabat nila sa PSA or sa Local Civil Register kung saan nanggaling yung pag-i-issue ng Philippine birth certificate nila? Kasi every year ho, di ba, since 2000, every year nakakahuli, nakakaharang immigration. So 24 years na, wala pa rin na nakakasuhan o nakukonvict na taga-PSA, taga-Local Civil Register na doon nanggagaling yung lahat ng kabalastugan pinag-usapan natin ngayon. Commissioner, please Yes, ma'am. wrap up your brief answer to this question and submit the comprehensive answer in writing. And then, babalik po kami sa PNP. Pero, you know, Madam Chair, We will do, I'm Your really interested, Madam Chair, kasi this is the reason why we're all here. Kasi kung hindi natin pag-usapan talaga ito, every year or every month, dito ulit tayo at pag-uusap ulit natin, may nakalusot na naman ng high-profile personality. Paano yung mga low-profile? Paano yung mga sindikato na sa PSA, na Local Civil Register na tuloy-tuloy pa rin ang pag-produce ng mga Philippine birth certificate? It has to stop. And by that, dapat by now, na pinpoint na natin kung sino mga kasabat na yon o yung mga nag-issue, kung saan nakakuha ng Philippine birth certificate ang mga itong mga GOO siblings. Bakit hindi pa natin nakakalawit yun? The Chair shares the concern of Chair Rafi. Gusto ko lang balikan pagkatapos ng mga tanong ng Chair, yung order ng questioning, Sen. Sherwin, Chair Rafi, SP Pro Tem Jinggoy, Sen. Joel, and to focus dun sa paksa natin ng ating pagdinig, which is yung
pagtakas ni na Alice Go sa Pilipinas sa kabila ng maraming prosesong sinasagawa ng mga ahensya. So please, Commissioner, one last brief answer to this question, and you are requested to submit in writing the comprehensive answers to this question, and then babalikan na po natin ang PNP. Thank you, Your Honor. We will submit the comprehensive report. As a short answer, Your Honor, these foreign nationals, wala po silang alam kung sino nagproseso ng papel nila. So, in effect, may nagpro-process na sindikato for them. Salamat, Commissioner. So, yung sindikato, malamang may posibleng at dapat itanong kung may presensya din sa loob mismo ng bureau ninyo bukod sa local civil register. So the committee will await for Chair Rafi and all the members yung comprehensive answer ninyo. And in any case, the Committee on Women, hindi po itong Subcommittee on Justice and Human Rights, the Committee on Women will continue its hearings, which may be a better venue para mapatuloy namin itanong itong mga tanong tungkol dito sa PSA at saka LCRs. So, madako naman kay Police Brigadier General Salvador. Sir, ano po yung teorya, yung nabuong kwento na ng PNP kung paano nakatakas sina Alice Go sa Pilipinas? And you might also want to address a disturbing point mentioned by, I believe it was PAOK, na may 4 na PNP na nagbabantay dun sa Eman Pulo resort doon po sa Kabangan. But your theory first, General. Madam Chair, I stand corrected. SP Eman Pulo is Protem. not in Kabangan, it's in San Antonio, Zambales. All right, so we correct the record. San Antonio ang location ng Eman Pulo. General Salvador. Mr. Chair, Your Honors, on the first question, Your Honors, on the aspect of theoretical reports, as of this time, we do not have official. As we believe on this perspective, we somehow do not subscribe to these theories as it requires validation of the briefing reports, not only with the subject persons, but somehow, given the circumstances, Your Honor, with our geographical setup, I would like to assert with respect to the point of the Coast Guard, and given our experiences, yun pong talagang the common theory that we use as the backdoor. On the perspective siguro po in aid of legislation, I believe yung mga private resorts po can also be somehow later on subjected to inspection, and all those water vessels or watercraft can be subjected to registration. Because sa aming pong karanasan, I was once assigned in Mindanao, talagang napaka-simple at napakadali lang po. You can just, hire even a small vessel, go to private resorts, or not even private resorts, just a certain coastline will do. So yun po, Your Honor, I believe that somehow will provide insights about this hearing. And on the second question, Your Honor, we will have to get report from the PAOK for us to be able to investigate this, Your Honor. Thank you, Your Honor. Thank you, General Salvador. Please do, dun sa second point. Pero dun sa una, I would be surprised po kung wala kayong mas matibay na teorya na by this time, dahil kayo po yung unang ahensya ng gobyerno, August 14 pa lamang, sabi ninyo na nakakuha ng information na ito at kaagad-agad, kinabukasan, ipinasa nyo na po sa BI. So, you mentioned private resorts at saka water vessels. Ibig po bang sabihin sa binubuo ninyong teorya, mainit ang mata nyo halimbawa dun sa Eman Pulo? And what about yung vessel na sinabi ni Ms. Sheila sinakyan nila? Meron na ba kayong nasisimulang i-identify na particular water vessels? Those are subject of investigation, Your Honor, kasi alam po naman natin pag pribado, very restrictive yung normally mga official mandate ng gobyerno. It requires substantial evidence or even a probable cause for us to be able to secure warrants, for us to be able to search these premises. No, that's why when we talk about private
resorts or vessels, talagang medyo mahirap po. And as going back doon po sa sinasabing theories, we prepare kasi po yung tinatawag nating validated reports. If it will remain as information report, this will bear no weight when we talk about, getting some theories, Your Honor. Madam Chair, if I may Yes, just, Sen. Joel, just bago follow bumalik up ka ng on PNP. what our resource person, General Salvador, is saying. Because when you talk about areas that you are looking at, for example, in this case, di ba, wag na tayong lumayo sa binanggit sa atin ni Miss Sheila Go, galing sila sa farm eh. So yung farm, hindi pa po ba yun enough? We don't have enough reason para bantayan yung farm. Hindi pa ba enough na alam natin na pinaghahanap itong si Alice Go? Meron tayong nagbabantay dun sa farm? Na lahat ng tao yata sa Pilipinas alam na yung word na sa farm ako lumaki. So, hindi pa ba natin babantayan yun? So, dun lang, Madam Chair, medyo I'm alarmed because I feel sorry, and it's really hard, no, to as our Coast Guard were saying, we have 7,000 plus islands na hindi mo naman talaga mababantayan, no, very porous, etc. But there are cases na, 'di ba, alam na natin eh, yung Tawi-Tawi, yung Sulu, yung Zamboanga, alam na natin yan, matagal na yan. For decades, binabantayan na talaga yan. But itong case na po na ito, no, nung binabanggit po kasi ni Ms. Sheila Go, Madam Chair, na galing sila sa farm, magkakasama silang tatlo, umalis sila ng van ng gabi, umalis sila patungong Pantalan, and wala talagang nakabantay. Hindi pa ba casing yun, yung lugar niyo? I'm not good in this. This is not my expertise, but I'm just a bit alarmed and concerned na these are things na, I'm sorry to say, but common sense, Madam Chair, na ito yung farm eh. Hindi ba babantayan talaga natin yun? Aalamin natin kung ano yung mga nangyayari po doon. So, yun lang siguro, General Salvador, yung binabanggit namin kanina, how you process your information. We all agree with you that information should be validated. It has to be validated. Otherwise, it's just a mere chismis o kwentong kung kani-kanino, no? Magiging valid lang yan. Magiging important lang yung information na yan if it's validated. So that's why the committee is asking, let's find out how do you validate? How do you gather information? Kasi yun yung importante sa amin as legislators. We wanted to find out how we could be of help, if there's anything we can do in so far as legislation is concerned. Thank you, Madam Chair. Madam Chair, if I may. Salamat, Sen. Joel. Yes, SP Pro Temp, bago ko Thank you, balikan ng PNP. Madam Chair. I agree with the observation made by our colleague here, Senator Joel. Kasi nung first hearing, first or second hearing, inamin naman ni Alice Go na nakatira siya sa farm. Farm, doon siya lumaki sa farm. Alright? At ang sabi ngayon ni Sheila, galing sila sa farm, papunta rin sa Pantalan. Bakit in the first place, kung talagang gusto nyong hanapin si Alice Go, I'm asking this to the police, sa PNP, bakit hindi nyo kinasing? Bakit hindi na ninyo pinuntahan sa farm? Kung ano man yung farm na yun, bakit hindi nyo kagad pinuntahan? Baka sakaling nandun si Alice Go. General Salvador. Actually po, yung siguro statement ni Madam na galing sila sa farm or bahay, we cannot really be sure kung talagang Assuming hindi siya, assuming wala tayong tiwala doon sa sinabi niya galing sila sa farm, di dapat right there and then, nung sinabi ni Alice Go na pinaghahanap na natin si Alice Go, dapat kinasing nyo na yung farm na sinasabi ni kung saan sila nakatira, di ba? Actually, Your Honor, since July 12, after the USAA requested us for police assistance, in fact, there were around 8 places where our stations personnel accompanied the USAA agents to enforce the arrest order. And it so happened only one was
taken into custody si Nancy Gamo. So yun po. Mhm. After that, Your Honor, our directives is consistently to monitor them. When we talk about monitoring, of course, it is, we can always say that it is not a 24 hours because we are only responding to the arrest order given by the Senate, and it is the USAA has all the circumstances of mandate, and we are just extending police assistance. But nonetheless, Your Honor, given that monitoring, it is true that we have not monitored when we talk about how they left. We only gather reports based on intelligence on other agencies, Your Honor, just for us to be able to get this breakthrough in having this information on the arrest of the two respondents, Your Honor. Just to clarify, Madam Chair, so nag-casing po kayo dun sa farm? When we talk about monitoring, Your Honor, it is more on a plain part of the patrol operations, Your Honor. Patrol operations. Yes, So sir. nobody's actually looking the possibility that they are there. Yes, Your Honor. Oo, More kasi I wanted to make that clarification kasi parang binabanggit niyo ho kanina whether you believe or not yung statements made by Miss Sheila Go. So right now, do you still do you have any doubts na hindi sila galing sa farm? I believe hindi sila galing sa farm, Your Honor. Okay, thank you. Salamat, SP Pro Tem. Follow Oh, up I'm lang. sorry, you Yeah, follow up lang. Yeah, a follow-up question. Thank But you. just before the SP Pro Tem's follow-up question, tama po yung sinabi nila, July, at sinabi din ni General Salvador, July 11 pa lang, may warrant na po mula dito sa Senado. And sa kabila nung salamat sa mga tulong ng PNP sa OSAA na talagang hindi tumigil i-assert yung kapangyarihan ng Senado, isa lamang ang naaresto, and until now, wala pa pong maayos na paliwanag. Teorya, no? Mula conclusive na explanation paano siya nakaalis. So, SP Pro Temp, and then dadako na ako kay Miss Sheila. Thank you, Madam Chair. Sheila, di ba sabi mo tatlo kayo umalis, sumakay ng bangka, maliit na bangka, tapos malaking barko. Po. Tapos nakarating na kayo sa Malaysia. Po. Tama? O ngayon, natanong ko, nasaan ang kapatid mo? Hindi ko po alam. Di ba sabay-sabay kayo nandun? Opo. Tanggalin mo nga yung mask mo. Ayan. Oh, bakit hindi mo alam? Tatlo kayong naglanding sa Malaysia. Bakit di mo alam kung hiwalay nasaan kasi yung kapatid po mo? kami. Ha? Yung huli, hiwalay kami. Yung Last, sa Indonesia, hiwalay na po kami. sa Indonesia, naghiwalay kayo? Opo. Kailan kayo naghiwalay? 19 o 20? Ng August? Opo. So, dumating kayo sa Indonesia kailan? 18 18 ata. ng 18. August. August 18. Tapos, pumunta kayo sa Thailand? Sa Indonesia, 18. Dumating kami. Oo. Kailan kayo naghiwalay? 19 o 20. 20 yata. Saan siya Hindi po nagpunta? tayo po. Saan siya nagpunta? Wala siya sinabi. Oh, wala siya sinabi. Wala po. Basta-basta lang umalis. Sabi lang siya sa akin, hiwalay lang muna ate. Tapos tanong ko siya saan siya punta, sabi niya sa akin, wag daw ako alamin. Huwag daw alamin. Opo. Sino kasama niya? Si yung kapatid mo lalaki? Opo. Ano pangalan ko? Wesley. Opo. Magkasama yung dalawa. Hiwalay din po. Ay, walay. Hiwalay kayo tatlo. Opo. Ay, ikaw, saan ka na punta? Malak kami punta, balik sa Singapore sana. Babalik sana kay Singapore. Kaso mo naudlot, nahuli ka na, ganon. Opo. Ha? So, hindi mo alam kung nasa na yung Hindi ko po kapatid talaga mo? alam. Okay, hindi. Ano telephone number niya? Siguro nagtatawagan Wala kayo. kami number. Wala, hindi kayo gumagamit ng Wala cellphone? kami SIM. Ha? Wala kami SIM card. Hindi kayo nagtatawagan. So, nung sinabi niyong, oh, maghiwalay na tayo ate, wala ka ng contact. Wala po. Pati rin sa kapatid mo si Wesley. Si Wesley, hindi ko alam sa kanila. Sa akin, wala po. Kahit si Wesley, hindi mo na nakakausap. Hindi. Simula yung huli hanggang ngayon, hindi pa kami nakausap. Simula na nahuli ka. Opo. Sigurado ka, hindi mo alam kung nasa yung kapatid mo si Sure. Alice.
Ha? Sure ako. Hindi ko po alam. Ha? Hindi ka Hindi ko po nakakausap, ha? Hindi po. Hindi mo alam kung sa Singapore. Bakit ka sana pupunta sa Singapore? Saan? Siya mo, pupunta ka sana sa Singapore. Babalik kami sa Singapore sana tapos balak kami diretso sa Hong Kong. Sino kayo? Kayo, ni Alice. Kami lalwali, Westie. Ba't si Alice? Hindi ko alam. Kasi hiwalay na po kami. Sabi mo pati si Wesley, walay kayo. Sa Indonesia, hiwalay kami. Ha? Sa SP Pro Indonesia. Tem, kung pwede lang ako magdagdag at this point, no? Bago natin, meron akong i-attend to sana na motion kanina or request, no? Ni attorney. Pero just to point out, Miss Sheila, sabi nyo sa Indonesia, hiwa-hiwalay kayo. Pero may impormasyon po kami na dun sa Batam, Indonesia, si Zhang Jie, nag-book po siya ng 4 na kwarto dun sa Harris Hotel. So parang hindi siya para sa hiwa-hiwalay na tao, para sa isang grupo ng 4 na tao. Opo. Okay? Just pointing that out kasi kontra dun sa sinasabi mong magkakahiwa-hiwalay. SP Salamat, SP Pro Temp. Before I bring this to Miss Sheila, tatawagin ko si Sen Joel. Pero i-note ko lang kay Commissioner Tansinko sa BI, sir, sa lahat ng mga teoryang sinasabi ng iba't ibang ahensya, alinman eventually yung mapapatunayan ninyo, mapapatunayan natin ang naging totoong rota at paraan ni Mayor Alice Palabas. Sa kabila nung sinabi nyo nung isang nakaraang hearing namin, sinabi nyo sa amin ni SP Pro Temp na andito pa si Alice Guo, hindi nyo pa lalabasin ng Pilipinas. Lumalabas po na ang BI na dapat po nagbabantay ng borders natin, nalusutan po kayo. No? I have to return to that later. So before I bring the discussion toward Ms. Sheila, Sen Joel, briefly please. Thank you, Madam Chair. Just to follow up, Ms. Sheila. Pwedeng patanggal lang kung okay lang. Ms. Sheila, kanina narinig mo yung sabi ng mga kapulisan kasi Sorry po, hindi ko masyado intindi. hindi kasi ang sabi nila hindi ka daw nagsasabi ng totoo na galing ka sa farm bago ka pumunta doon sa mag-ride ng pantalan, yung maliit na boat na binabanggit mo, no? Yun yung paniniwala nila. Gusto ko lang na i-remind ka, paalalahanan kita na ikaw ay sumumpa dito sa Senado na magsasabi ng katotohanan. Opo. So, muli, totoo ba na ikaw ay galing sa farm Opo. bago ka pumunta sa pantalan? Yes po. Kasi wala ring rason bakit ka magsisinungaling kung saan ka Opo. galing, no? So, Opo. ako naniniwala ako na galing ka sa farm. Ang Salamat tanong po. ko sa'yo, gaano ka katagal dun sa farm, kayong tatlo, bago kayo umalis? Ako, yung araw lang yun. So, yung araw Galing. na yon, Galing ako sa Bulacan. galing kang Bulacan. Tapos, pumunta ka dun sa farm. Opo. Pagdating mo sa farm, anong oras ka dumating sa farm? Hapon. Hapon. Tapos gabi kayo umalis, di ba? Opo. Hapon ka dumating sa farm. Pagdating mo ba sa farm, nandun na si Wesley tsaka si Alice? Opo. Oh, so silang dalawa nandun na. Opo. Matagal na ba sila doon? Yung una, hindi ko alam. Hindi mo alam. Hindi ko alam kung una saan galing o kaya sa farm palagi, hindi ko sure. Oo, Kasi, basta dinatnan mo lang opo, sila. opo. So, pero doon na sila kaya natulog? Siyempre malalaman mo yon kung doon na sila natulog nung gabi na yon. Yung gabi, hindi ko, kasi yung araw yun dating ako, yung gabi na yun, alis Umalis na po na kayo. kami. Oo. Opo. Pero sila Alice tsaka si Wesley, doon sila natulog nung Opo. gabi na yon. Oh. Hindi, yung gabi sabay kami alis po. Yeah, pero nung dumating ka, 'di ba? Sabi mo dating ka hapon. Pagdating ka hapon, si Alice at saka si Wesley nandun na, 'di ba? Opo. Silang dalawa ba matagal nang nandun sa farm? Natulog Sigo- sila nung gabi na yon? Siguro. Oh, Kasi yeah. hindi ko kasama eh. Hindi mo man lang alam. Ngayon, ito yung tanong ko. Kasi aalis ka na nung gabi, di ba? Aalis ka ng gabi. Marami kang dalang gamit. Kasi Wala. tatagal ka wala kang dalang gamit. So, ang plano mo, doon ka na lang bibili. Mag-shopping ka kung saan. Wala. Una, hindi ko alam. So, wala kang dalang damit. Wala. Ano, wala. Okay. Sige, nung aalis na kayo nung gabi, alam mo kung saan kayo pupunta? Hindi po. Hindi ka nagtatanong? Tatanong ko, ang sabi niya sa akin, sabi niya ate, nalulungkot ako, samahan mo ako, may pupuntahan ako, sabi niya. Pero bawal ka magtanong. Hindi naman sa bawal, hindi siya sinabi sa akin kung saan punta. Ikaw, sasakay ka dun sa van, hindi mo kakilala yung sasakyan mong van? Hindi.
hindi mo alam saan ka pupunta. Hindi po. So Sa, handa ka na kahit saang lupalop Opo. ng daigdig, sasamahan mo siya. opo. Kahit impyerno, samahan mo siya. Opo. Okay. So ngayon, sumakay ka dun sa van, wala kang kinakausap, yung taong nag-drive sa'yo. Ilan kayo dun sa van? Tatlo kami, tapos may lalawa suntok sa amin. 3 kayo, isang driver. Opo. Pang-apat yung driver. May isa pang tao doon. So 5 kayo dun sa van na bumiyahe ng 5 oras. Hindi ko sure kung tama 5 Oo, oras kasi hindi ko hindi Oh, ko so yun nga, matandaan tapos talaga. sumakay na kayo dun sa bangka na maliit, di ba? Opo. Hindi ka pa rin nagtatanong, saan tayo pupunta, ate? Saan tayo? Magpapakamatay na ba tayo lahat? Sabay-sabay ba tayo? Anong gagawin natin? Galit siya sa akin. Wag daw ako tanungin. Basta samahan mo lang. Sabi. So yung buong panahon na yon, 5 oras sa van, tapos yung sa boat, mahaba din yon bago ka makarating sa malaking boat. Hanggang dun sa malaking boat. Pagdating ng lugar at saka alam ko kung saan lugar. Sa daan, sa dagat hindi ko alam. Oh, so saan lugar ka? Ang nalaman mo? Chinese name sabi ni Wesley Siempen na. Sim? Ano yon? Simpen na? Siempen na. Siempen na. Chinese name ang sabi niya sa akin. English hindi ko alam. Yung lugar. Yung lugar, yung dumating namin. Yun yung